Hello? Hello kuya. Baka pwedeng pakilakasan po ng konti. Pakiulit po. Hindi ko kayo masyadong marinig eh. Sobrang lakas po kasi ng kulog. Sabi ko, mag-ingat kayo. Parang bagyong Undoy itong walang tigil na ulan na ito. Oo nga po. 5 araw ng ulan ng tuloy-tuloy. Ngayon lang po nagkaganito dito. Tapos sabi sa balita, dito magla-landfall ang isang malakas na bagyo ngayong gabi. Kaya tiyak lalong titindi ang ulan. Baka umapaw ang ilog. Pag nangyari yon, baka bumaha. Bumaha po? Hindi naman bumabaha dito sa atin, di ba? Tsaka medyo malayo naman po kami sa ilog. Oo, malayo naman. Pero puro di pangkaraniwan nangyayari ngayon eh. Pandemya, pagputok ng bulkan, lindol, digmaan. Ito ngayon, sa ating grabing ulan. Tapos bagyo naman. Sunod-sunod. At ang titindi. Oo nga po. Nakakatakot. Nakakapangilabot. Pero alam naman natin ibig sabihin nun, di ba? Malapit na ang panahon ng ating katubusan. Totoo yun. Itong mga nangyayari ngayon, tandaan ang malapit na ang kaligtasan natin. Pero dahil nandito pa tayo sa lupa, madadamay at madadamay din talaga tayo. Kaya dapat, tama ang maging reaksyon natin. Dahil masusubok ang pananampalataya natin at katatagan ng loob. Pero hindi naman po tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Yun ang pinanghawakan natin, hindi po ba? Dapat pa rin tayong mag-ingat at maghanda sa mga ganitong sitwasyon. Maghanda na kaya kayo ng survival kit o emergency bag, gaya ng itinuro sa atin doon sa pulong ng buklod. Natatanda mo ba yung mga dapat na laman na yon? Ako ko yun, natatandaan ko. Tama-tama. Meron kami ditong mga backpack. Sige, salamat po sa paalala. Maghahanda na po kaming mag-asawa. Pero tingin ko hindi naman kami babahin dito. Nasa mataas na lugar naman itong bahay. Tsaka malayo naman po kami sa ilog. Sige, pero tawagan mo ako kaagad kung sakaling bumaha dyan. Makikiusap ako sa kaibigan ko rescuer na puntahan kayo. Konti lang ang mga tao nila, pati mga bangka. Kaya kailangan masabihan mo ako kaagad para mauna kayo mailikas. Nasa dulo pa naman kayo ng bayan. Ako po kuya, huwag po kayo masyado magpanik. Hayaan nyo. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman kami dito babahain, di ba? Hindi. Kuya? Wala na ito. Ito Hello? ako kaagad. Hello kuya? Ito. Kuya? Hello? Hello kuya? Hello po? Hello? Hello kuya? Mahal? Bakit? Anong nangyayari? Si Kuya Erning ba yung kausap mo? Oo mahal, kaso naputol yung usapan namin. Kaya pala, wala nang signal. Siguro may tinamaang cell site ng kidlat. Buti kahit pa paano may kuryente pa tayo. Tatay, takot po ako kidlat. Parang papasok sa pinto. Kukuryente tayo. Ala si kuya, duwag. Kidlat lang eh. Di ako duwag. Takot lang, duwag na. Oo nga naman, Tommy anak. Hindi porkit natatakot duwag na agad. Normal lang yun kasi tao tayo. Pero dahil sa mga iglesia ni Cristo tayo, meron tayong magagawa para mapaglabanan natin yung takot. Alam niyo ba kung ano yun? Panalangin. Sabi ko naman po sa kanya, tatay, pray lang ng pray. Dapat lagi na nakaredy na pray para matapatan po yung takot. Diba po, nanay? Tama. Pag nanalangin kasi tayo, laging handa ang Panginoong Diyos na tayo pakinggan at tulungan. Totoo yun. Kaya dapat lagi tayong nananalangin, anuman ang sitwasyon. Halimbawa, pag nalungkot tayo, manalangin tayo. Pagtakot, manalangin din. At kahit pa masaya tayo, manalangin pa din ng may pasasalamat. Yan nga sabi ko sa'yo, kuya eh. Pray lang ng pray. Dapat lagi may nakaredy na pray. Turo iyon ni nanay at tatay. Ganun pala. Laging may naka-ready na pray. Totoo yun anak. Dapat laging may baon tayong panalangin. Kahit po may kidlat. Lalo na anak. Lalo na kapag may mga bagyong dumarating.
Tamang-tama, oras na pala ng ating panatang pansambahayan. Halika't manalangin na tayo. Pagkatapos ay matulog na kayong dalawa. Mayroon pa kaming aayusin at ihahanda ng nanay nyo. Mahal, naipasok mo ba yung motorsiklo mo? O mahal, pinasok na pala ng tubig yung harapan natin. Halos hanggang binti ko na yung baha. Ha? Nako, paparating pa lang yung bagyo, diba? Paano pa kaya kung nandito na iyon? Kanina nga habang kausap ko si kuya, nabanggit niya nga sa akin na dapat maganda tayo ng survival kit. Hindi ako masyadong nabahala dahil alam ko malayo naman tayo sa ilog. Pero ngayon parang kinakabahan na ako. Andito na ba lahat ng mga kailangan natin, mahal? Oo, mahal. Tigit-isa na lang tayong backpack kasi maliliit lang naman itong mga bag na ito. Yung flashlight at mahalagang dokumento, sa'yo ko nilagay. Nasa akin naman yung first aid kit. Tapos, yung mga gamit natin pansamba at handog na pang-abuloy, nasa kanya-kanyang backpack. Mabuti ng sigurado, Sabado ngayon, pagsamba bukas, ano man ang mangyari, sasamba pa rin tayo. Oh, bakit mahal? Nagkamali yata ako ng desisyon, mahal. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko muna kayo dapat dinala dito sa probinsya. Mukhang dito pa yata tayo aabuti ng kalamidad. Kung alam ko lang, di sana nanatili muna tayo sa Maynila. Binenta ko na lang sana yung motor ko. Di sana kahit papaano may pambayad tayo sa upa. Sana. Mahal, hindi mo kasalanan kung bakit nawalan ka ng hanap buhay dahil sa pandemya. Kung ibinenta mo yung motor at pinambayad sa upa ng bahay, ano nang gagamitin mo sa paghahanap buhay dito? Iyon na nga lang ang naipundar natin mula sa dati mong trabaho. Maski na. Kung alam ko lang, di sana tinanggap ko na yung alok sa akin na trabaho sa Saudi. Di kahit papaano, mas maganda sana ang buhay natin ngayon. Kung tinuloy mo naman iyong sa Saudi, eh di nagkahiwa-hiwalay tayo. Mapapauwi ka lang din dahil sa pandemya. Diba? Ganun yung ginawa sa mga OFW. Kung mananatili naman tayo sa Maynila, mababaon lang din tayo sa utang doon. Saka, maayos naman buhay natin dito ah. Walang nagka-COVID sa ating mag-anak. Sa bagay, kahit halos lahat ng mga kapitbahay natin nagkaroon ng COVID. At least tayo, hindi tayo nagkaroon. Himalayo ng Ama sa atin. Talaga. Tapos ngayon, sama-sama pa tayo dito sa bahay ng magulang mo na iniwan sa'yo. Wala tayong binabayarang upa. Tapos walang Mrs. Garcia masungit. Kumakatok tuwing katapusan ng buwan, nakalahad ang palad, naniningil ng upa. Kung kuha mo si Mrs. Garcia, mahal ah. Kulang na lang mga nagkikislabang hikaw at kwintas niya. Ano ka? Fake yun? Kala niya, di ko alam, puwet lang ang baso yun. Salamat sa iyo, mahal. Kahit anong bigat ng sitwasyon, pinapagaan mo, pinapalakas mong loob ko. Hayaan mo, pagkatapos ng bagyong ito, babalik na ako sa pagdi-deliver ng mga aning mangga ni Kuya. Tatanggap na rin ako ng habal at iba pang delivery para kahit papano may dagdag na kita. Ikaw nga, ang sipag mo mahal eh. Ako nga sa'yo ang nahihiya kong minsan. Kung pwede lang din magtrabaho para matulungan kita. Huwag na, mahal. Kailangan ka dito ng mga bata. Lalo na si Oliver. Napakatyaga mo nga sa kanya kahit na nung bata pa siya. Noong lagi pa siyang nagwawala. Ganoon lang siya kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Hindi siya mahirap alagaan, mahal. Napakabait niya at napakalambing. Ang kailangan niya lang ay pangunawa at pagmamahal. Kahapon nga bang naglilinis ako ng motorsiklo ko, pinapahiran niya pa ako ng pawis ko eh. Talagang napakabait na bata niyang si Oliver. Kahit ganun siya, hindi siya pabigat. Apakaswerte natin sa kanya. Biyaya siya ng Ama sa atin. Oo, mahal. Iyon na nga lang ang pinananaligan natin mula nung ipinanganak siya. Biyaya siya sa atin ng Diyos, silang dalawa ni Tommy. Ang swerte ko talaga sa iyo, mahal. Siguro kung maniningil ka ng sweldo, hindi ko kayang bayaran. Talaga. Ang gusto ko lang naman na sweldo, mahal, ay yung sama-sama tayong pamilya. Tayo ng mga anak natin. Walang mahihiwalay. Ano man ang mangyari, sa hirap at ginhawa,
Di ba yun ang sinumpaan natin? Oo, mahal. Sa kahirapan at kasaganahan, sa kalusugan at karamdaman, Sa katuwaan, sa katuwaan at kalungkutan, kalungkutan man, iwan iwan ko man ng iba, mananatili ako sa iyo habang tayo nabubuhay. Kakapasok lang ng balitang ito mula sa Weather Bureau. Isa ng super typhoon ang bagyong nararanasan natin ngayon sa lalawigan na ito. Ayon sa aming source, ang super typhoon ay inaasahang magdadala ng mas matindi pang pag-ulan kaysa sa bagyong Undoy noong 2009. Ang lakas ng hangin nito ay nasa 220 kilometro na kada oras. Halos kasing lakas ng bagyong Yolanda noong 2013. Lahat Kasama, mag-ingat kayo. Super typhoon raw itong bagyong ito. Ano sitwasyon natin sa mga kabahayan, Ugo? ito po, yung ibang mga kababayan natin, pinigilin namin ng ligas. Meron pong mga ayaw, pero sinabihan po namin na mapanganib na manatili sa kanilang bahay. Over. Ito sa may bantang palengke, kulang naman po kami ng bangka dahil lahat ay gusto nilang ligas. Over. Sa mga kababayan natin ay pinipilit natin lumita. Meron pong mga ayaw pero sinabihan namin na mapanganib na ang manatili sa kanilang bahay, over? Nagkaroon din po sitwasyon dito sa bandang dulo. Over. Anak, dito ka ba natulog? Diba sabi ko dapat magkasama kayo ni Kuya Oliver mo sa kwarto ninyo? Oh, nandito pala kayong dalawa. Gutom na ba kayo? Madilim pa ah. Nanay, takot po si Tommy. Si Tommy, takot? Bakit? Nanay, brownout po. At saka, Oh, ano? Bakit? Ano nangyari? Mahal, pinasok na tayo ng baha. Tingnan mo. Abot na hanggang kama. Kailangan nating makakit agad sa bubong. Kung hindi, maaari tayong makulong at malunod dito. Akit tayo dun sa may bakod sa likod. Tapos tatalon tayo. Sa tingin mo, kaya mo ba, mahal? Oo mahal. Basta sama-sama tayo. Wow, backpack! Papasyal po tayo, tatay? di tayo papasyal. Ano ka ba? Kita mo na nga ang baha eh. Para saan to? Mag-swimming tayo, anak. Akit tayo sa bundok. Parang adventure. Kaya mo yun, di ba? Matapang ka, di ba? Opo. Kaya ko po. Di ba sabi nyo, laging mag-pray? Madami akong baon na pray. Tama, anak. Sige, may kukunin lang ako. Nanay, natatakot po ako. Baka po kasi mahulog ako eh. Tommy, huwag ka takot. Hindi ka mahulog sa bundok. Hindi tayo malalaglag sa bundok. Baon ka lang ng pray. Gusto mo bigyan kita extra? Huwag ka takot, Tommy. Huwag ka takot. Kuya naman eh. Basa na nga ako, binabasa mo pa ako lalo eh. Ay, sorry. Tommy anak, pagpasensyahan mo na ang kuya mo. Okay lang po yun, nanay. Sorry, Tommy. Oh, tama na yan. Halina kayo. Makinig kayo. Mauna si tatay, tapos si Tommy, tapos si Oliver, tapos si nanay. Basta, huwag kayong bibitiw sa amin, ha?
Mga anak, tulungan niyo ako. Nanay ko! Nanay ko! Oliver, kandungin mo ang ulo ni nanay. Tommy, kunin mo yung first aid kit. Mga anak, okay na ako. Huwag na kayong mag-alala. Okay na ang nanay. Sabi ko na nga eh. Pray lang. Pareho nila akong tinulungan, mahal. Ganun talaga kapag tulong-tulong ang pamilya, madaling maayos kahit anong problema. Tandaan nyo yung mga anak, ha? Buti lang po, tatay. Meron tayo first aid kit. Oo, anak. Lahat ng mga kailangan natin nandyan sa backpack natin. Pati pray. Oo, anak. Tama ka. Lahat ng mahalagang gamit, pati yung mga pansamba natin. Yung mga damit niyong pansamba, yung himnaryo, yung toga ni nanay, yung damit kong pantupad bilang diakono, higit sa lahat, yung dala nating handog, andyan sa backpack. Pero tatay, paano po tayo sasamba? Tignan niyo po! Ama, Ama naming Diyos, tulungan mo po kami. Huwag mo kaming pabayaan. Alalahanin mo po ang aming sambahayan. Siguro naman alam na ni Kuya Erning ang sitwasyon natin. Kahit hindi kami nakapag-usap ulit. Sana maparescue niya tayo agad. Oo, mahal. Sigurado iyon. Baka lang kasi katulad nung sabi niya, konti lang mga tauhan at bangka ng rescue. Mukhang malawak pa naman ang bahang ito. Mukha nga. Tapos nandito pa tayo sa dulo. Ang pinakamalapit nating kapitbahay, nasa kabilang bukid pa. Sana lang makarating sila bago maubos ang pagkain natin at tubig. Pag naubos, mag-imagine na lang tayo ng masarap na pagkain. Ano ka? Nauna ako, no? Ang sarap kaya ng lechon na kinain natin kanina. Kahit walang sarsa, malasa. At saka, malutong ang balat. Parang noon, mahal, no? Nung nagtitipid pa tayo para sa kasal. Naalala mo ba yun, mahal? Oo, mahal. Imbis na sa labas tayo kumain, sa bahay na lang tayo kumakain. Fishbowl lang kinakain natin. Pero ini-imagine natin, chicken wings yun. Tapos yung kamote Q, sabi mo donut. Yung tubig naman, sabi mo milk tea. Namimiss mo na bang Maynila, mahal? Hindi naman, pero yung mga bata, oo. Minsan namimiss nila yung mga pagkain sa Maynila. Pero kung tutusin, pwede ko namang gawin at lutuin ng mga yun. Merong supplier ng mga sangkap sa palengke. Pwede natin gawing negosyo yun pag nakaipon tayo. Aba, oo nga, no? Nakikinita ko na. Nancy's Chicken Wings and Milk Tea. O ang papatok yun. Magkakaroon ng maraming branches sa buong Pilipinas. Oo nga, mahal, no? Mga 20 branches. Pwede na ba yun? Di pa natin gawing 50. Nangangarap na rin lang tayo. Libre naman mangarap eh. Lubos-lubosin na natin. Sasabik na akong sumamba, mahal. Kailangan natin ng lakas na dulot sa atin ng pagsamba. Ako rin, mahal. Napakasarap marinig ng mga salita ng Diyos, lalo na sa ganitong sitwasyon natin. 'Di ba, ang sabi ay, ako ang gagawa ng hakbang. Sana makasamba ulit tayo sa ganong okasyon. Kumusta na kaya ang kapilya natin dito? Sana hindi nalubog sa baha. Pagsamba pa naman ngayon. Ano't ano man mangyari, samba pa rin tayo. Susot ko pa rin ang barong kong pantupad. At aawit pa rin ako gamit ang himnaryo ko. Nanay, nasan po yung burger? Nananaginip ako. Kumakain kayo eh. Di nyo ako binigyan. Hello po!
Kayo po ba si Elmer? Kapatid ni Erning Reyes? Ako po si Pedring, kaibigan po niya. Ako nga. Kasama ko ang pamilya ko. Salamat naman at nakarating na po kayo. Hindi ko pa kayo umaga hinahanap. Kaya lang, sobrang ragasan ng baha. At lakas ng tubig. At lakas ng ulan. Yun nga lang, sa patpad namin, marami kaming na-rescue sa daan. Parot parito na kami. Marami sa daan ang nasadid ng baha. Salamat naman po. Nagtiyaga kayong hanapin kami. Opo, kaya lang puno na po ang imangka. Siguro, isakay na natin yung dalawang yung anak. Magaan lang naman sila. Para maibigay na po natin sila sa evacuation center at doon naghihintay si Erning. Makakabalik po kaya kayo agad? Sa totoo lang po, hindi ko masabi dahil sa lakas po ng rumaragasang baha at maulan din po sa dako na iyon. Pero siguraduhin po namin na babalikan namin kayo. Binilin kayo na mabuti sa akin ni Erning. Ano sa tingin mo, mahal? Para sa akin, mahal, payag akong dalhin ng dalawang bata. Tutal, nandun naman si Kuya Erning na mag-aalaga sa kanila. Pero hindi ako panatag na hindi natin sila kasama. Hintayin na lang kaya natin siyang bumalik. Kaya lang, baka magkasakit na sila, mahal. Kanina pa sila nakababad sa tubig. Natuyuan na nga sila ng damit. Napansin ko nga si Oliver. Inuubo na. Mas maiging madala sila sa ligtas at tuyong lugar. Pero ikaw pa rin, nasa iyo ang desisyon, mahal. Abay, pakibilisan nyo naman mag-isip. Gutom na kami dito. Gusto na namin makarating sa evacuation center. Isipin nyo na may ibang tao. Oo nga naman. Ginaw na kami. Paktilaan nyo naman. Ay nako, wag na kasi isa kayo mga yan. Hindi na kasya, punong-puno na, oh. Huwag ka mag-alala, Elmer. Sisiguruhin namin na makakabalik sila ng maayos kay Erning sa evacuation center. Sige na, para makabalik na ako sa inyong mag-asawa. Tommy anak, makinig ka sa akin ha. Huwag mong bibitawan ng kuya mo. Huwag kang hihiwalay sa kanya. Kung anong kailangan niya, tulungan mo siya. Lalo na pag nandun na kayo sa evacuation center. Huwag kang hihiwalay sa kanya. Para hindi kayo magkalayo. Bakit po ako? Mas matanda po siya at mas malaki po siya. Ikaw nga ang assistant ko, di ba? Ikaw ang inaasahan ko, anak. Sige na. Kumayag ka na para mapanatag na ang loob namin ng nanay mo. Kung minsan po kasi sobrang kulit ni kuya eh. Kaya lang naman makulit si kuya mo sa'yo kasi love ka niya. Sige na, anak. Para mapanatag ang loob namin ng nanay mo. Eh si kuya po, anong gagawin niya? Ikaw naman, Oliver, anak. Ikaw ang hahawak sa backpack nyo. Huwag mong iwawala yun, napaka-importante ng laman nun. Andun ang pansamba nyo. Kapag magkakasama-sama tayo sa evacuation center, magkakasama-sama tayong sasamba. Kaya mo ba yun, anak? Opo, kaya ko po, tatay. Alam kong maasahan ko kayong dalawa. O sige, sakay na kayo sa bangka. Tumirak! Nasaan si Oliver? Oliver, anak ko! Hindi ko siya makita. Anak ko. Ang anak ko, si Oliver. Hindi ko siya makita. Hindi ko makita ang anak ko. Ang anak ko. Kasalanan mo ito eh. Ikaw ang may kasalanan. Ayoko silang isakay sa bangka. Di ba sabi mo hindi tayo mag-iwahiwalay? Bakit gusto mo silang isakay sa bangka?
Hindi pwede yun! Oliver, anak ko! Hindi ko alam na magkakaganon, mahal. Inaalala ko lang baka mag-pneumonia sila. Hindi ko alam, Oliver. Hanapin natin siya. Hanapin saan? Tingnan mo nga, lumabog na silang lahat. Inanod na lahat ng sakay. Pati si Medring inanod na. Saan mo sila hanapin? Sorry. Saan mo talaga to? Patawad, mahal. Sorry po, sorry. Tama na po. Wala po kayong kasalanan. Ako po to lahat. Binitawan ko po si Kuya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Wala kang kasalanan. Sabi, anak, tahan na, huwag ka nang umiyak. Hindi ko po kasi kayo sinunod. Kaya po sinabi niya. Hawakan po siya mabuti. Hindi po. Huwag po siya pipitiwan. Anak, kung sisihin ang sarili mo, ako ang may kasalanan. Ako ang nagsabi sa tatay mo na isakay kayo sa bangka. Hindi ko sinabi yun, baka dito pa ang kuya mo. Ako talaga may kasalanan. Ikaw naman. Anak, wala kayong kasalanan. Mali naging reaksyon ko. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Wala kayong kasalanan. Patawarin niyo ako. Wala kayong kasalanan. Ako ang mali. Mali ako sa reaksyon ko. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Malato ng Diyos sa atin. Gumawa siya ng paraan. Sumasampalataya ako. Bigyan niya ito sa atin para mahanap natin si Oliver. Bago tayo umalis, manalangin muna tayo para humingi tayo ng tulong at patnubay ng Ama. Oliver! Kuya, Oliver! Anak ko! Kuya! Oliver, anak! Anak! Oliver! Oliver! Kuya, Oliver! Tita Julie, wala na bang susundo sa atin dito? Wala na bang ibang mag-rescue sa atin? Kasi pagod na akong maghintay ng Konting tiyaga mag-rescue. na lang. May darating din dyan. Pasasaan kasi, ba? ang tagal na nating naghihintay. 7 oras na, kating-kati na ako. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Ay, ang importante, may rescue tayo dito. Kasi tita, hindi... Ayun! Nakita mo ba yan, Tita Ayun, Julie? bangka! Ayun, bangka! Hello! Andito po kami! Rescue nyo kami! Ayan na, Tita Julie. Mahal, narinig mo ba yun? Ibig sabihin, may isinasagawang pagsamba sa dako roon. May kapilya dito, mahal. Iglesia pala kayo? Oo, may kapilya kayo sa banda dyan. Malapit sa kapatid ko. Nanay nitong pamangkin ko. Doon, papasok lang kayo ng kaunti doon. Aling Julieta, kung okay lang po sa inyo,
Okay lang po ba na dito na tayo bumaba? Sa Asamba po kasi kami. Ha? Akala ko ba hindi kayo titigil hanggat hindi ninyo nakikita yung anak nyo? Maaga pa naman, no? Maliwanag pa. Pag dumilim, mas mahihirapan na kayong maghanap niyan. Sasamba po muna kami. Pagkasamba po, saka namin itutuloy ang paghahanap kay Oliver. Unahin niyo ba yung pagsamba niyo kaysa paghahanap sa anak niyo? Naku, sa ganitong sitwasyon, baka patay na yung anak niyo. Lalo't may kapansanan, hindi yun mabubuhay sa ganitong ragasanan tubig. Zenny, napakataklesa mo. Eh kasi naman, Tita Julie, naawa ko sa bata. Ang pananampalataya po kasi namin. Mamatay man kami. Pero pangalawa pa kaming buhay. Magkaiwahiwalay man kami dahil sa kamatayan. Magkikita-kita pa kami ni Oliver. Doon sa bayong banal. Hindi kami titigil sa paghahanap sa kanya. Pero unahin muna namin ang pinakamahalaga. Ano man ang mangyayari, sasamba kami. Sasamba kami. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang uri ng pananampalataya. Hindi ko yan nakita sa mga karelihiyon ko. Sige po, sumamba na kayo. At hari nawa ay matagpuan ninyo ang inyong nawawalang anak. Doon po, oh. Pumasok lang po kayo dyan sa daan na yan. Makikita nyo na doon. Nanay, nahiya po ako. Nakapambahay lang po ako kasi naman po naiwala ko po yung backpack ko. Wala tuloy ako damit pansamba. Anak, ang mahalaga, makasamba tayo sa Ama. Naalala ko po si Kuya. Lagi niya pong gustong pumuntang kapilya. Tahan na, anak. Ipanalangin na lang natin sa pagsamba na sana matagpuan na ang Kuya Oliver mo. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Uy, Tommy! Ito backpack mo. Kuya. Hindi ko winala. Anak! Anak ko! Salamat po, Ama! Salamat po! Diyos ko! Napakabuti mo! Salamat po! Salamat! Kuya, sorry talaga, Kuya. Bakit ka nagsusorry? Inabol ko nga yung backpack mo eh. Hindi ko winala. O, ito bihis ka na pansamba. Ikaw naman, Oliver, anak. Ikaw ang hahawak sa backpack nyo. Huwag mong iwawala yun. Napaka-importante ng laman nun.
magbabago ang aming pangako. Pagmamahal sa iyo, hindi maglalaho. Kung sakaling sa buhay, ika'y aming maiwan na. Kami sana kami sana ay wag mo malilimutan. Thank you. Sa'yo na yan. Kumusta po? Buti po napadaan kayo dito. Galing na po ba kayo ng doktrina? Oo, katatapos lang namin. Bukas uli. Gusto lang kasi naming matikman yung milk tea mo. At syempre, para mabisita na rin namin yung mga poging bata na yan. At syempre, may pasalubong kami sa kanila. Halika kayo, Tommy, Oliver. May mga dala kayong bagong polo na pansamba. Ako, salamat po sa inyo, Ka Julieta at Ka Senny. Nakakahiya naman, nag-abala pa kayo. Walang anuman po ka Elmer, ka Nancy. Kami nga po ng Tita Julie ang nagpapasalamat at nakilala namin kayo. Dahil sa inyo, nakilala po namin ang tunay na relihiyon. Kaligayahan at tungkulin po namin na ipamahagi ang pananampalataya namin, Ka Zenny, para lahat tayo ay maligtas sa araw ng katubusan na totoong napakalapit na po. O dahil dyan, magmimilig din na kami. Bago ka pa man isilang sa mundo, nabuo na sa puso't isipan, mga pangarap sa iyo. Sa tuwing ika'y nasisilayan, gumagaan ang aking kalooban. Pagod ko ay napapawi sa iyong mga ngiti. Aking pagsisikapan na ako sa'yo'y maging mabuting magulang. Hindi mapabago ang aking pangako. Pagmamahal ko sa'yo, hindi maglalaho. Kung sakaling magkulang at ako ay
malilimutan. Itataya ang buhay ko para sa kaligtasan mo. Di bali nang ako ang masaktan, wag lang ikaw aking anak, aking pagsisikapan na ako sa iyo'y maging mabuting magulang. Hindi magbabago ang aking pangako, pagmamahal sa iyo, hindi maglalaho sakaling magkulang at ako ay humina na. Sana ay wag mo akong malilimutan. Kamatayan lang ang makapipigil sa pagsusumikap namin. Ikaw ay bantayan, aming magabayan, at ipanalangin sa Ama. Hindi magbabago ang aming pangako, pagmamahal sa iyo, hindi maglalaho sakaling sa buhay ika'y aming maiwan na. Kami sa